Magandang araw, ako po si Binibining Mater Rizumi M. At ngayon ako ay magbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa Dulaang Filipino. Ano nga ba ang Dulaang Filipino? Ang dula ay isang anyong sining at panitika na isinasagawa sa entablado o iba pang espasyo para sa mga pangkat ng mga manonood. Ito ay may iba't ibang mga kahulugan kabilang ang una, palabas sa entablado. Ang pangunahing kahulugan ng dula ay isang palabas na isinasagawa sa entablado o iba pang espasyo kung saan ang mga aktor ay nagbibigay buhay sa mga karakter at kwento sa harap ng mga manonood. At ang pangalawang katangian naman ay ang panitikan. Ang dula ay isang anyo ng panitikan na binubuo ng teksto na may dialogo, karakter, setting at plot na binibigkas o isinasagawa ng mga aktor. Sining. Bilang isang sining, ang dula ay naglalayong magbigay kahulugan sa mga paksang panlipunan, politikal, kultural o personal at maaaring magpakita ng iba't ibang damdamin at karanasan ng tao. At ang pang-apat naman ay ang pang-ekspresyon. Ang dula ay isang paraan ng ekspresyon kung saan ang mga manunulat, direktor at mga aktor ay nagtataglay ng kanilang mga ideya, damdamin at karanasan sa pamamagitan ng pagtatanghal. At ang panglima naman ay ang pagpapahayag. Sa pamamagitan ng dula, maaaring ipahayag ang mga konsepto, ideya at mensahe sa isang masining at kahulugan na paraan na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap mula sa mga manonood. At ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga impormasyon tungkol sa isang dula na bago sa pandinig ng mga manonood ay mahalaga upang magkaroon sila ng mga kaalaman at maging interesado sa pag-attend sa nasabing palabas. Maaring itong maglaman ng mga sumusunod. Una, pamagat ng dula. Ang pangalan ng dula ay nagbibigay ng unang impresyon at nagtuturo sa tema o kwento ng dula. At ang pangalawa naman ay may akda o direktor. Ang impormasyon tungkol sa may akda o direktor ng dula ay makakatulong sa mga manonood na maunawaan ang estilo at pananaw ng nagtatanghal. At ang pangatlo naman ay ang mga tauhan. Pahayag tungkol sa mga pangunahing tauhan, kanilang karakter at kung sino ang gaganap sa mga kwento. At ang pang-apat naman ay ang sipi o pahayag mula sa dula. Maaaring isama ang isang maikling sipi mula sa dula na makapagbibigay ng hint o preview sa mga kwento. At ang panglima naman ay ang saklaw ng tema. Ito ay ang paglalarawan sa mga tema at mensahe ng dula na maaaring magpatibay sa mga interes ng mga manonood. Petsa at oras ng palabas. Pagtukoy sa takdang petsa at oras ng palabas para sa kumpletong impormasyon sa mga manonood. At ang pangpito naman ay ang lokasyon at paunang pahayag. Ang lugar kung saan gaganapin ang dula at maikling paunang pahayag na maaaring magbigay kawiwili sa mga manonood. At ang pangwalo naman ay ang pamagat ng produksyon kung mayroon man. Kung ang dula ay bahagi ng isang mas malawak na produksyon o festival, ang pamagat nito ay maaaring makatulong sa pagtukoy sa konteksto ng dula sa kabuuang programa. Pang-akit na pahayag o pang-promosyon. Maaaring isama ang mga pang-akit na pahayag o pang-promosyon upang palakihin ang interes ng mga manonood. Sa pamamagitan ng mga impormasyong ito, ang mga manonood ay magiging handa at may kaalaman tungkol sa dula na kanilang sasaksihan na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa at pakikilahok sa pagtatanghal. Bukod sa mga panahing kahulugan ng dula, narito ang ilang karagdagang impormasyon tungkol sa dulaang Filipino. At una na riyan ay ang kasaysayan. Ang dula sa Pilipinas ay may malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila. Sa kasalukuyan, patuloy itong lumalago at nagbabago, naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng lipunan, kasaysayan at kultura ng Pilipinas. At ang pangalawa naman ay ang mga kilalang manonulat. Sa larangan ng dulaang Filipino, maraming kilalang manunulat ang nagbigay ng mahahalagang ambag kabilang ang mga tulad ni Severino Reyes at ang kanyang akda na Lula Basyang at si Aurelio Tolentino at ang kanyang akdang Kahapon, Ngayon at Bukas at ang panghuli ay si Virgilio Almario at ang kanyang akdang Ang Mga Huwad. Ang tema. Ang mga dula sa Pilipinas ay madalas na tumatalakay sa iba't ibang mga tema tulad ng pag-ibig, pagkikipagsapalaran, politika, pamilya at
kasaysayan. Ang mga ito ay nagpapakita ng malawak na saklaw ng mga karanasan ng mga Pilipino at nagbibigay linaw sa mga hamon at tagumpay sa buhay. At ang pang-apat naman ay ang uri ng dula. May iba't ibang uri ng dula sa Pilipinas, kabilang ang dulang komedya, dulang melodrama, dulang pang-entablado at dulang musikal. Bawat uri ay may sariling katangian at paraan ng pagpapahayag na nagpapalawak sa kakayahan ng sining ng dula. Mga institusyon at festival. Sa Pilipinas, may mga institusyon at festival na nakatuon sa pagpapalaganap at pagpapalakas ng dulaang Filipino, tulad ng Cultural Center of the Philippines o CCP at ang Virgin Love Fest na nagbibigay ng plataforma para sa mga bagong manunulat at direktor. At ang pang-anim naman ay ang pagbabago at pag-unlad. Ang dulaang Filipino ay patuloy na nagbabago at lumalagaw sa panahon ng globalisasyon at modernisasyon. Bagaman mananatiling nakatuon sa mga tradisyonal na tema at anyo, patuloy itong sumasagisag sa mga bago at makabagong perspektiba at estilo. Sa kabuuan, ang dulaang Filipino ay isang makulay at mayaman na bahagi ng kultura at sining ng Pilipinas, na patuloy na nagbibigay liwanag at kahulugan sa karanasan ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon at lugar. At narito ang ilang mga karagdagang impormasyon tungkol sa dula, at una na riyan ay ang mga elemento ng dula. Ang dula ay binubuo ng iba't ibang elemento tulad ng mga tauhan, lugar o setting, plot o kwento, tema at wika. Ang pagkakabuo ng mga elemento na ito ay naglalayong magbigay buhay sa mga kwento at magpahayag ng mensahe o damdamin sa mga manonood. Klasikong dula at kontemporaryong dula. May mga klasikong dula na nagmula sa mga panahon ng kasaysayan tulad ng mga dulang Griego o Shakespearean, habang mayroon ding mga kontemporaryong dula na sumasalamin sa mga pangyayari at isyu ng kasalukuyang panahon. At ang pangatlo ay ang mga uri ng dula. Ang dula ay maaaring may iba't ibang uri tulad ng komedya, trahedya, melodrama, romance, musikal, at experimental. Ang bawat uri ay may sariling estilo at layunin na nagbibigay ng iba't ibang karanasan sa mga manonood. Proseso ng produksyon. Ang produksyon ng dula ay isang mahabang proseso na kinabibilangan ng pagsulat ng script, auditions para sa mga aktor, rehearsals, stage design at props, costume design at iba pa. Ang bawat hakbang sa mga proseso ay mahalaga upang magtagumpay ang dula sa entablado. At ang panglima naman ay ang paggamit ng teatro. Ang teatro ay isang espasyo na ginagamit para sa mga pagtatanghal ng mga dulang pang-entablado. Ito ay may mga espesyal na disenyo at pasilidad tulad ng entablado, mga upuan para sa mga manonood, ilaw, tunog at iba pang kagamitan na kinakailangan para sa pagtatanghal. Sa kasalukuyan, marami pa rin mga kabataang manunulat ang lumalabas at sumasali sa larangan pagsusulat ng dula. Narito ang ilan sa kanila kasama ang kanilang mga sikat at tanyag na dula. Una na riyan ay si Glenn Mas, kilala sa kanyang dula na Baklaan sa Kalakhang, Maynila, na tumatalakay sa mga isyu ng gender at identidad. Ang pangalawa ay si Adrian Ho, sumikat sa kanyang dula na Laging Kasama, Laging Kaaway, na naglalarawan ng mga kwento ng kabataan sa gitna ng mga hamon ng lipunan. At ang pangatlo naman ay si Bianca Balbuena, isang prolific na manunulat at direktor ng dula na kilala sa kanyang mga gawa tulad ng Alamat ng Bubog at Sampangita. At ang pang-apat naman na manunulat ay si Pat Valera, na kilala sa kanyang dula na Dekada 70, isang adapsyon ng nobelang isinulat ni Luwalhati Bautista na naglalarawan ng buhay ng isang pamilya sa panahon ng diktadorya sa Pilipinas. At ang panglima naman ay si Carlo Vergara, sumikat sa kanyang dula na Kung Paano Ako Laging Leading Lady, na isang superhero musical na comedy. Ang mga nabanggit na mga manonulat ay nagbibigay ng mga makabuluhang kontribusyon sa sining ng dula sa kasalukuyang panahon na naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng lipunan at karanasan ng mga Pilipino. Ang dulaang Filipino ay may malaking kahalagahan sa pagpapalaganap ng kultura,
pagpapalalim ng pag-unawa sa lipunan at pagbibigay inspirasyon sa mga manonood. Ito ay naglalarawan ng mga karanasan, suliranin at kwento ng mga Pilipino at ito rin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng wika at identidad at nagtuturo ng mga aral na maaaring magbago sa kaisipan ng mga tao o sa mga manonood. Bukod dito, nagbibigay rin ito ng mga plataporma para sa pagsusulong ng mga usaping panlipunan at pang-ekonomiya sa pamamagitan ng sining at kultura. At diyan nagtatapos ang pagbabahagi ko ng mga impormasyon tungkol sa Dulaang Filipino. Naway marami kayong natutunan sa ating talakayin sa araw na ito. Muli ako si Binibining Mata Riza May M na nagsasabing ang dula ay salamin ng buhay, sa pagganap ay natututo. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-unlad at pagsulong ng Dulaang Filipino sa pamamagitan ng iba't ibang teatro, grupo, pesta ng dula at mga institusyon ng sining. Bukod sa tradisyonal na pagsasalin sa entablado, ang Dulaang Filipino ay umusbong din sa iba't ibang medium tulad ng pelikula, telebisyon at digital na plataforma. Ang patuloy na pag-unlad at paglago ng industriya ng dula ay nagpapakita ng patuloy na pagpapahalaga at pagtangkilik ng sining ng kultura sa Pilipinas. Ang Dulaang Filipino ay may malaking kahalagahan sa pagpapalaganap ng kultura, pagpapalalim ng pag-unawa sa lipunan, at pagbibigay inspirasyon sa mga manonood. Ito ay naglalarawan ng mga karanasan, suliranin at kwento ng mga Pilipino at ito rin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng wika at identidad at nagtuturo ng mga aral na maaaring magbago sa kaisipan ng mga tao. Bukod dito, nagbigay ito ng plataporma para sa pagsulong ng mga usaping panlipunan at pang-ekonomiya sa pamamagitan ng sining at kultura. Ang Dulaang Filipino ay mayroong maraming kahalagahan sa lipunan at kultura ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Una na riyan ay ang pagpapahayag ng identidad at kultura. Ang Dulaang Filipino ay naglalarawan ng mga kwento, karanasan at kultura ng mga Pilipino. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng identidad at pagnanais na mapanatili at palakasin ang pagiging Pilipino sa gitna ng iba't ibang impluwensya at pagbabago sa lipunan. At ang pangalawa naman ay ang pagpapalaganap ng wika. Sa pamamagitan ng Dulaang Filipino, ang Filipino bilang pambansang wika ay mas binibigyang diin at pinapalakas. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kahalagahan ng wika sa pagpapahayag ng damdamin, ideya at karanasan. Pagsulong ng kritisismo at kamalayan. Ang mga tema at kwento sa Dulaang Filipino ay nagpapakita ng mga isyu sa lipunan tulad ng kahirapan, katarungan, at karapatang pantao. Ito ay naglalayong magmulat, magpataas ng kamalayan at magtulak sa mga manonood na mag-isip at kumilos sa mga suliranin sa lipunan. At ang pang-apat naman ay ang paghuhubog ng talentong Pilipino. Ang Dulaang Filipino ay nagbibigay ng plataporma para sa pagpapaunlad ng mga talento at kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pag-arte, pagsulat, pagdidisenyo ng entablado at iba pa. Ito ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa mga mang-aawit, manunulat, direktor at iba pang profesional sa industriya ng sining at kultura. Pakikipag-ugnayan at pagkikisa. Ang Dulaang Filipino ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at pagkikisa sa pamamagitan ng kolektibong pagtatrabaho at pagpapalitan ng karanasan at ideya sa paglikha ng mga produksyon. Ito ay nagtutulak ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagtamo ng mga layunin at tagumpay sa larangan ng sining at kultura. At ang pang-anim naman ay ang edukasyon at pagtuturo. Ang Dulaang Filipino ay isang mahusay na paraan upang magbigay ng edukasyon at magturo ng mga aral sa mga manonood. Ito ay maaaring gamitin upang ipakita ang mga pangyayari sa kasaysayan, mga klasikong akda at makabuluhang mga konsepto sa isang mas engaging at interactive na paraan.
Pagpapahalaga sa sining. Ang paglikha at panonood ng mga dula ay nagpapalalim sa pagpapahalaga ng mga Pilipino sa sining at kultura. Ito ay nagbibigay daan sa pagunlad ng mas malawak na interes sa sining at pagsusulong ng mas mataas na antas ng sining sa bansa. Pangalaw, pamamaraan ng pagsasalaysay. Ang dulaang Filipino ay isang mahusay na pamamaraan ng pagsasalaysay ng mga kwento at karanasan. Ito ay nagbibigay daan sa pagbabahagi ng mga kwento na may kahulugan at impluwensya sa mga manonood na nagbubukas ng mga pinto tungo sa mas malalim na pag-unawa at empatsya. Pagpapalakas ng komunidad. Ang pagpapalabas ng mga dula ay maaaring maging isang okasyon para sa mga miyembro ng komunidad na magkakasama at magbahagi ng mga karanasan. Ito ay nagpapalakas ng ugnayan sa loob ng komunidad at nagpapalakas ng pagkakaisa at samahan sa pagitan ng mga tao. At ang pang-sampo ay ang pagsuporta sa industriya. Ang pag-attend at pagsuporta sa mga dula ay nagpapalakas sa industriya ng sining at kultura sa ating bansa. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapanatili ng mga teatro, mga grupo ng teatro, at mga awit na nagbibigay buhay sa industriya at naglilingkod sa publiko sa pamamagitan ng sining. Sa kabuuan, ang dulaang Filipino ay nagpapakita ng malalim na kahalagahan sa lipunan at kultura sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa mga kwento, pagpapahalaga sa mga sining, at pagtuturo ng mga aral at karanasan sa mga manonood. Ang dulaang Filipino ay hindi lamang isang anyo ng sining, kundi isang instrumento rin para sa pagpapalaganap ng kaalaman, pagpapahayag ng kultura, at pagtutulak ng pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Ang dulaang Filipino ay isang mahalagang bahagi ng kultura at lipunan ng Pilipinas. Ito ay hindi lamang nagbibigay buhay sa mga kwento at karanasan ng mga Pilipino, ngunit nagpapahayag din ng kanilang mga pananaw, saloobin at damdamin. Ang dulaang Filipino ay naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng pag-ibig, pakikibaka, pagkakaibigan at pag-asa. Sa pamamagitan nito, itinataguyod nito ang pagpapahalaga sa wika, sining at kultura habang nagbibigay daan sa mga manonood na mag-isip, makaramdam at magtagumpay sa kanilang sariling mga laban sa buhay. Sa huli, ang dulaang Filipino ay hindi lamang isang anyo ng sining, kundi isang kalasag ng mga ating identidad at kultura. Sa bawat pagtanghal, nagiging saksi tayo sa kasaysayan ng ating bayan, sa mga pighati at tagumpay ng ating mga ninuno, at sa pagtanggap natin sa mga hamon ng kasalukuyan. Ang bawat pangungusap at galaw ay isang alaala ng ating pagiging Pilipino. Tulad ng isang tanghalan na puno ng ilaw, ang dulaang Filipino ay nagbibigay liwanag sa kadiliman ng kamalayan, nagbibigay inspirasyon sa mga naghahanap ng pag-asa at nagpapalaganap ng kahalagahan at pagtutulungan at pagkakaisa. Hindi lamang ito isang simpleng palabas. Ito ay isang hamon at panawagan sa atin upang ipagtanggol at ipagmalaki ang ating lahi. Kahit huwag nating kalimutan ang sinasabi ng ating mga ninuno, sa bawat tagumpay at pagsubok, ang dulaang Filipino ay nagiging buhay na salamin ng ating pag-asa at pagkakalinlan. Sa pagpapalabas at pagtatanghal ng dulaang Filipino, patuloy nating ipinamamalas ang lakas at giting ng ating bayan at patuloy nating pinapatibay ang ating pagiging tunay na Pilipino.